pag-ibig na nagbubunga ng pagkakaibigan at paglilingkod. Pagninilay sa 1:15-12 to 17. Okay. Tingnan nga po natin. Ano po yung nakikita nyo? Picture. Love one another. Ayan. Pag-ibig, di ba? Love one another. Pangalawa, One Lord, one. ayan. Pagka po ikaw ay umiibig, syempre, magkakaroon ka na ng kaibigan. Meron ka ng kasama. Mayroon ka ng community na handang manalangin para sa'yo. Meron kang community na makikinig para sa'yo. Meron kang community na nararamdaman kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Amen po? Ayan. At ang pangatlo, yung washing of the feet, yung mission. No? Pag may mission. Kaya nga po, yung ating title is Pag-ibig na nagbubunga ng pagkakaibigan at paglilingkod. Amen? Okay, so baybayin po natin yung mga bawat talata, bawat verse ng Ebanghelyo ngayon. Sabi po, ayan, kasi pinakunahan ako ni Sister Pat. Ito ang aking utos, yan po ang utos ng Panginoon. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sabi nga ni Sister Pat kanina, hindi pala katulad ng mag-ibigan kayo. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Medyo mabigat po yung sinasabing utos ng ating Panginoon. Ayan, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko. Okay? Kung mapapansin po natin, hindi lamang po yung kapwa, hindi lang yung gusto nating mahalin. Diba? Amen po? Hindi lang yung mga kaibigan natin, hindi lang yung ating pamilya, ang ating mamahalin. Kasi ang Panginoon, kahit na yung umuusig sa Kanya, minahal niya. Amen po? Kahit na yung mga nambato sa Kanya, nung panahon siya ay ipapako sa krus, pinatawad niya. Katulad din ng mga tao na naghudas sa Kanya, minahal din niya. At ganun po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Balikan po natin. Sino po dito nakapag-CLSS? Taas ang kamay. Catholic Life in the Spirit Seminar. Sige, balikan natin yung topic 1. Ano po yung topic 1? God's love. Ayan. Paano po ba umibig ang Diyos? Buo. Buo. Anong buo? Diba? Bibigyan po natin pag-ibig na walang kondisyon. Diba? Hindi tayo sinabihan ng Panginoon iibigin ko lang si Agnes kasi siya yung tayo ng tayo dito sa harap. Hindi po ganun. Kundi iibigin kita kahit na ikaw pa ay. Ano yung ay? Kadugtungan nyo nga po? Kahit na ikaw ay pogi. Sige, iibigin kita kahit na ikaw ay. Pasaway. Pasaway. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Kahit na ikaw ay. Masungit. Masungit, no? Ganun po magmahal ang Panginoon. Walang kondisyon. Diba? Minamahal tayo ng ating Panginoon maging sino man tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minamahal tayo ng Diyos ng tapat. Minamahal tayo ng Diyos ng hindi makasarili. Hindi niya sinasabi na, ako lang ang Diyos. No? Ako lang yung nagligtas sa inyo. Ako lang yung dapat yung hindi po ganun. Kundi, ako yung nagmahal sa inyo ng wagas, ng tapat, ng walang kondisyon. At kaya tayong mahalin ng Panginoon nang may kasamang pagpapatawad. Na kung saan, mga kapatid, ang pagmamahal na ito ay nagpapabago. Nagpapabago? Diba? Kasi kung malalaman mo kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, at sa akin, makukonsensya tayo na bakit ganito ko tinutumbasan yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen po. Diba? Bakit ganito pala magmahal ang Panginoon? Unlimited.
walang kondisyon, wagas, tapat, pero sinusuklian ko ng pagkakasala. Sinusuklian ko ng katamaran. Sinusuklian ko ng absent. Ay, joke. Now, tinutumbasan ko ng chismis. Diba? Kung marirealize lang po natin mga kapatid na ganun pala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang nakakakonsensya. Minsan masasabi mo na lang sa iyong sarili, worth it ba ako sa pag-ibig ni Lord? Amen po? Diba? Worth it ba ako sa pag-ibig ni Lord? Tanungin nga po natin yung ating sarili. Sabihin nyo nga po, worth it ba ako sa pag-ibig ni Lord? Diba? Okay na lang po sasagot niyan. Okay. Worth it ba ako? Ang sukatan, eto po, ang sabi niya, ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay ganito. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Si Lord kayang gawin yan. Kaya niyang dumipa sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Pero tayo, kaya ba nating dumipa? Ialay ang buhay sa ating kapwa? No? Sa panahon po kasi ngayon, hindi po ito nangangahulugan na ng kamatayan, no? Pisikal na kamatayan. Kundi ito po ay araw-araw na sakripisyo, araw-araw na pag-aalay ng sarili. Ito po ay nangangahulugan ng pagbibigay ng oras, pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng talento, pakikinig, no? Pakikinig sa mga nagdurusa at pag-uuna sa kapakanan ng iba bago ang sarili. Minsan sinasabi natin, kayo muna, kain muna kayo, mamaya na kami. Di ba? Minsan sinasabi natin, sige, makita ko lang bumubula kami. Makita ko lang na busog kayo, busog na rin ako. Joke lang yun mga kapatid, ha? Makita ko lang na masaya kayo, masaya na rin ako. Amen po. Ganun yung sukatan ng pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang po pisikal na kamatayan, kundi sakripisyo, araw-araw na pag-aalay ng sarili. Mga magulang, alam ko po, araw-araw tayong nag-aalay ng ating mga sarili sa ating mga anak. Amen? Gigising ng maaga para maghanap buhay. Amen? Iniisip araw-araw anong inahanda. Yan ang pinakamahirap na tanong ngayon eh. Anong ulam? No? Adobo na lang. Di ba po? No? Yun ang pinakamahirap. Talagang ang hirap mag-alay ng sarili araw-araw. Amen po? No? Talaga naman. Ayan, no? Next slide tayo. Hindi ko na kayo inaaring alipin. Sa halip, inaaring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa Ama. Diba, ang sarap nung pakinggan na ikaw ay kaibigan. Diba? Inaari ko na kayong kaibigan. Ito yung transition eh. Mula sa pagkakaalipin, inari tayong kaibigan ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan, pagka po kasi isang alipin, nandun yung obligasyon mong kumilos. Amen? Kasi ikaw ay alipin. Wala kang magagawa. Sa lahat ng no choice, ikaw ang no choice. Kailangan mong gawin ang dapat mong gawin. Pero bilang isang kaibigan, hindi mo na nakikita yung obligasyon. Nakikita mo na yung sarili mo na kumikilos, sumusunod ka na ng mayroong pagmamahal. Sabihin nyo nga po pagmamahal. Pagmamahal. Ayan, no? May kasamang pang-unawa. Ang unawa. Okay, di ba? Yung pagsunod natin ngayon, puno na tayo ng pagmamahal dahil dun sa salitang kaibigan. Amen po ba? No? Ibinabahagi ni Jesus ang puso ng Ama sa atin. Ano yung kalooban ng Ama? Binibigay na ni Jesus yun para sa atin dahil tayo ay kanyang mga kaibigan. Kaya naman ang
paglilingkod, dapat hindi na po natin nararamdaman na ito'y isang pabigat. Yes. Kundi isang pribilehiyo. Ayun, no? Privilege. No? Kasi minsan pagkapabigat, tinatanong mo na yung sarili mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Diba? Kung ito'y isang pabigat, sasabihin mo, tinatamad ka, nanonood na lang ako ng Netflix. Kung ito'y isang pabigat, diba, nandun yung urong sulong mo. Atin ba ako? Huwag na lang. Dami kong ginagawa, napapagod na ako. Na-amen po ba? Pero pagka nandoon yung inspirasyon at pagmamahal, pangunawa, yung pribilehiyo na sinasabi ng ating Panginoon, ang paglilingkod ay nakikita mong inspirasyon. Na? Inspirasyon. Nakikita mo yung pag-ibig. Nakikita mo na yung paglilingkod ay nakatuon sa ating Panginoon. Nakatuon sa Kanyang kabutihan. Amen po ba? Hindi mo na nasasabi tuloy na, tatlo lang yung darating eh. Huwag na tayo mag-prayer meeting. No? Kailangan talagang tuloy-tuloy. Di ba po? Kasi nakikita mo yung inspirasyon, yung pag-ibig ng Diyos, nararamdaman ka. Lagi kang on fire sa paglilingkod. Lagi kang on fire doon sa iyong pagdalo sa prayer meeting. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sige nga, palakpakan natin ang Panginoong Krising pa kayo. No? Lagi po nating isa-isip, isa-puso mga kapatid, yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Walang kondisyon, tapat, wagas, no? Unlimited. Upang makita po natin yung paglilingkod ng punong-puno ng inspirasyon, paglilingkod na nakatuon sa pag-ibig at nakatuon din sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Mula lingkod tungo sa kaibigan, itinuring na alipin. Ang alipin ay sumusunod ng walang lubos na pangunawa sa kalooban ng Panginoon. Ito ay pagsunod mula sa takot at tungkulin. Sabi ko nga, di ba, nagiging obligasyon na lang po siya. Parang hindi na bukal sa loob yung paglilingkod. At kung itinuturing ka naman na kaibigan, tinatawag tayong kaibigan ni Jesus dahil binahagi niya sa atin ang lahat ng narinig niya sa Ama. Ang ating paglilingkod ay bunga ng malalim na ugnayan. Amen? Malalim na ugnayan. Na kung saan akala po natin, na ang inaakala po kasi natin is, okay lang, pumunta ako, umatid ako, magsasalita ako doon. Magtataas ako ng kamay, sasayaw ako, okay lang. Pero yung pag-ibig, yung pagmamahal na, yung gusto mo, yung ginagawa mo, parang empty. No? Parang kulang. Parang may nawawala. Ano kaya yung piraso na yun na nawawala? Ang nawawala po doon ay yung pag-ibig. Amen? Ayan. Next slide. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Ayan. Akala ng iba, minsan kasi naiisip natin na tayo yung naghahanap sa Diyos. Diba? Kasi hindi natin maramdaman yung presence. No? Akala natin, tayo yung naghahanap. Nasaan ba si Lord? Diba? Saan po ba makikita si Lord? Pero ang totoo, siya po yung pumili sa atin. Siya yung tumawag sa atin. No? Siya yung tumawag sa iyo. Carol, atin kang prayer meeting. No? Linda, may prayer meeting Sabado 7 p.m. Punta ka. Nawa? Ha? Nandun po lagi yung pagkatok ng Panginoon sa ating puso kung saan man tayo pumunta. No? Sabi nga niya, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo
itatapat sa puso. Alas ko talaga yun eh. Amen mga kapatid. No, hindi natin alam na ang bawat pangalan natin nakatatak sa puso ng Panginoon. Ganun po niya tayo kamahal. Ganun po niya tayo pinili. Hindi lamang po tayo pinili para iligtas, kundi pinili po tayo ng ating Panginoon para mamunga. Sabihin niyo po, mamunga. Mamunga. Ibig sabihin, action. No, may bunga tayo. Ano kaya yung mga bunga na ito? No? Ano kaya yung mga kailangan nating ibunga? Naaalala niyo po ba ano ang mga fruits of the Holy Spirit? Iba yung gift, no, sa fruits. Pagka ikaw po nakatanggap na ng gifts of the Holy Spirit, ikaw ay magmubunga. Ano itong bunga? Pagmamahal, no? Kaligayahan. Nandiyan yung faith. Nandiyan yung pasensya. Ba yung pasensya mo? Diba? Yun po yung bunga ng banal na spirito. Pero, ang sinasabi ko pong bunga dito na kailangan pong manatili sa atin, meron po akong inandang, ayan, 3 haligi ng bunga. Hindi po 3 haligi ng ng pananampalatayang Katoliko, iba po ito. Okay, 3 haligi ng bunga. Himay-himayin po natin yung 3. Una, ayan, pag-ibig. Ang pag-ibig, ang ugat ng lahat ng ating gawaing espiritual. Kung ang ating mga gawaing espiritual ay walang pag-ibig, wala po itong saysay. Sayang lang yung panahon na tayo umattend ng prayer meeting, pero wala pala sa puso natin yung prayer meeting. Kahit na po ako, walang saysay yung pagtayo ko po rito kung wala yung pag-ibig dun sa ginagawa ko. Amen? No? Sa pagtaas pa lang po natin ang ating mga kamay, nakikita na ng Diyos, nararamdaman na ng Diyos kung may pag-ibig mong ginagawa yan. Amen? Sa pag-awit, sa lahat ng mga ginagawa natin mga kapatid, kahit na tayo nasa bahay, nasa trabaho, kung yung mga ginagawa natin ay may kasamang pag-ibig, panalo ka doon. Amen? Pangalawa, pagkakaibigan. Hindi po ba ugat? No, ang pag-ibig ay ugat. Kung wala kang pag-ibig, hindi ka makakakuha ng mga kaibigan. Hindi ka makakakilala ng mabubuting kaibigan. Amen po ba? Sabi nga, hindi naman po masamang pumili ng kaibigan. Pwede mong piliin. Yung makakabuti para sa'yo, piliin mo yun. No? And then, pagka nakapag-ugat ka na ulit, hanap ka ulit na ibang kaibigan na kaya mo na pakisamahan. Yung mga medyo, sabi nga, mahalin mo katulad ng pag-ibig ko. Sabi ng Panginoon, di ba? Ibigin mo katulad ng pag-ibig ko. Tulad ng pag-ibig ko. No, dito po sa ating community, nandiyan yung pagkakaibigan. Ang komunidad na nagpapatatag sa bawat isa. Amen po? Sino po dito ang walang kaibigan? Ay, si Kuya Bong walang kaibigan. dito sa community ito. Lahat po ba ng kaibigan nyo, nakangitian nyo na? Okay, nakamaritesan nyo na po. Okay lang po magmarites. Basta ang minamarites, yung kabutihan ng Diyos. Amen? Amen. No, okay lang kayo magmarites na gano'n. No, kung gaano kayo kamahal ng Panginoon, okay lang yun. Opo, na sa pagkakaibigan, nandyan mo nakukuha yung suporta. Nandyan yung kalakasan ng loob. No? Kalakasan, tibay nga po. Tibay. Na sinasabi na, huwag kang uurong pagsubok lang yan. Yung mga pinagdadaanan mo na yan, daanan mo lang yan. Dahil imbitahan mo ang Panginoon para makasama mo daanan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, ang paglilingkod. Di ba? Pag-ibig, pagkakaibigan, hanggang sa makarating ka sa paglilingkod. Ang konkretong pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito po yung ebidensya. Ito yung bunga ng iyong pananampalataya.
Pagka nag-ugat ang iyong pag-ibig at ang pagkakaibigan, yung pong pananampalataya na yun, umuusbong din po yun. No? Wala nang urungan to, yung pananampalataya mo, lumalalim na. Yung pananampalataya mo sa Panginoon na hindi ka iiwan. Amen po? Yung pananampalataya mo na sinasabi sa iyo ng Diyos na mahal kita, aangkinin mo na yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ito? Manatili po muna tayo dito. Basahin po natin. Taimtim. Nababasa po. Yan. Basahin po natin sa isip. Isama po natin ang laman ng ating puso sa pagbabasa nito. Itimo po natin siya dito. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa aking araw-araw na buhay, paano mo kaya naipapakita yung sakripisyo? Kahit dun sa maliit na bagay. Hindi sinasabi ng Panginoon na ialay mo yung buhay mo para sa amin, kundi yung maliit na kaya mong isakripisyo para sa pamilya, para sa kaibigan, para sa kapwa mo, para dun sa mga taong gustong pakinggan sila. At meron bang pagkakataon na mas inuuna ko yung sarili ko kaysa kapakanan ng iba? Paano ko ito mapagbabago? Tanungin din po natin sa ating mga sarili, sino sa aking paligid yung nangangailangan ng aking oras? Oras para sila'y pakinggan ko o tulong bilang tanda ng aking pag-ibig? Amen? Minsan po talaga mapapaisip tayo ng ganyan. Dahil nga sinabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig ko. Pero minsan, naririnig lang natin yung aksyon na imbitasyon ng ating Panginoon, gawin mo to. Minsan hindi natin nagagawa. Kasi mas abala tayo sa ating mga gawain. Amen po? No? Okay. Ang bunga ng nananatili. Tingnan po natin yung logic ng Panginoon. Ano? Sabi niya po rito, mayroong isang utos. Ito po ay ang pag-ibig. Ang unang utos, magmahal. Magmahal tayo. Magmahal ka, magmahal ka, magmahal ako, magmahal tayo. Pero minsan, nami-misunderstood natin. Minsan, hindi natin maintindihan, ano ba yung pagmamahal? Di ba po? Minsan nakala natin yung pagmamahal. Yung parehong babae, magmamahalan. Parehong lalaki, magmamahalan. Magpapakasal pa. Di ba po? Iba yung konsepto, yung logic ng ating Panginoon tungkol sa pagmamahal. At ang tao, minsan, ewan ko kung tinatake advantage or, basta nagmamahal ako. Amen? Mamahal. Hindi mo naman asawa, mamahalin mo. Diba? Kaya nagiging homewrecker ka rin. Okay? So, ang utos ng ating Panginoon, pag-ibig, magmahal. May isa rin pong layunin. Ano yung layunin? Magbunga. No po? Tayo ay iniimbita na pagka po tayo ay nagmahal, may kasunod yan na pagbubunga. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung fruits of the Holy Spirit, yung dating ikaw ay isnabera, ngayon hindi na. Dating ikaw ay maikli ang pasensya, gusto mo laging may away, ngayon umahaba na yung pasensya mo. Diba? Yung pangunawa, akala mo limitado lang. Yung pangunawa mo, pero ngayon naman, lahat na lang ng tao gusto mong unawain. Meron din naman pagkakataon na yung respeto, pinagkakaloob mo rin. No? Hindi lang sa bata, hindi lang sa matanda, di ba? Ultimo, kahit sa bata, nire-respeto mo. Mamunga. At
merong isang pangako. Ito po yung tugon sa panalangin na kung saan, mga kapatid, itong mga isang utos, isang layunin, yung pagbunga, ano man ang ating mga hingin sa pangalan ng ating Panginoon ay kanyang ibibigay ng ating Ama. Kaya sinasabi dito ng ating Panginoon na patuloy tayong mamunga. No, panatilihin natin na yung bunga. At habang tayo'y namumunga, yung ating mga panalangin ay tutugunin ng ating Panginoon, ng ating Amang nasa langit. Amen. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Naniniwala po kayo? Amen. Sige nga, palakpakan niyo ang ating Panginoon. Kapag po kasi tayo nananatili sa kanyang pag-ibig, ang ating mga panalangin ay umaayon sa kalooban ng Ama. Kung dati, puro kamaterial na bagay ang hinihingi mo, ngayon iba na. Diba? Kasi may pag-ibig ka na. Kasi nga nagsasakripisyo ka na. Kaya imbis na unahin mo yung sarili mong pangangailangan, pinapanalangin mo muna yung pangangailangan ng iba. Amen? Congratulations, nagmamahal ka na. Okay. Paano natin ito isasabuhay? Alam niyo po, ang pagsasabuhay na ito, pagiging bukas palad. Yan. Saan po ba pagiging bukas palad? Bakit kailangan magbukas ng palad? No? Hindi naman po ibig sabihin magbigay tayo sa Panginoon. Hindi lamang po doon. Magbukas palad po tayo sa paglilingkod. Sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa simbahan, no? Bukas palad sa paglilingkod. Maglingkod ng hindi naghihintay ng kapalit. Pagpapalalim ng ugnayan, no? Palalimin po natin yung ating mga ugnayan sa ating Panginoon. Huwag nating ituring na iba, no? Huwag nating ituring yung ibang tao na hindi natin sila kapatid o hindi natin sila kaibigan. Hiya itchapwera, hindi ako nakikinabang sa'yo. Hindi kita if-a-friend. No? Kahit na anong request mo sa FB, i-click mo na lang, confirm. Ayaw mo i-confirm kasi wala kang pakinabang. Ay, mangungutang lang sa akin. Ito, hindi ko i-confirm. Amen? No? Kailangan na po i-confirm. May message, dead man lang sa message. Pagka Mare, kumusta ka na? Ay, alam ko na to. Mangungutang na to. No? Okay, so wag po nating tratuhin iba yung tao, kundi gawin natin, turing natin silang kapatid at kaibigan. At pangatlo, laging manatili, kumonekta sa ubas, sa puno ng ubas, no? Ang puno, sino po ba ang puno ng ubas? Si Jesus, amen, no? Dahil ang Panginoong Jesus, di ba sabi nga is, I am the vine and you are the branches, His banner over me, it's love. No, habang tayo po ay nakakonekta sa Kanya, no, hindi tayo maliligaw, amen? Lagi tayo nakakonekta sa Kanya, huwag tayong bibitaw. Dahil yung Diyos patuloy na lagi nating makakasama. Sabi nga, hawak mo ang faith ng puso ko, ikaw ang dahilan ng sayaw ko, sa bawat galaw, sa bawat tibok, Panginoon, ikaw ang sagot, hawak ko ang faith. Yun, no? Hawakan po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Dahil wala tayo talagang, yung pagpapalalim na ito, hindi po natin yan makikita kung saan-saan. Ito po ay makikita natin na habang tayo ay may pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon, patuloy na yung ating pananampalatayang ito ay mag-uugat at mag-uugat. Amen? Mag-aral tayo sa ating Panginoon. Amen po? Okay? At ang huli, syempre, eto na yun. Ito po talaga mahirap gawin. Yan. Yung magpatawad, na? Matuto po tayong magpatawad. Dahil ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng pagkakataon. Amen po? Sabi nga, di ba, ang pag-ibig ng Panginoon
ay nagbibigay ng pagbabago. Diba? Dahil nga kung malalaman mo kung gaano kakamahal ng Panginoon, makukonsensya ka, babago ka talaga. Amen po? Na? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next, ang paglago sa paglilingkod. Ang paglalago sa paglilingkod, ito po ay timeline. Proseso po ito. Hindi po agad-agad nangyayari. Isang click, lumago ka na sa paglilingkod. Amen. Kailangan po muna nating tanggapin. Alin ang tatanggapin natin? Tanggapin natin at kilalanin po natin kung ano yung binibigay na pag-ibig sa atin ng Diyos. Tanggapin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Tanggapin natin na siya yung nakabayubay sa krus para sa ating mga kasalanan. Wala naman siyang kasalanan, pero bakit siya yung nakapagod? Amen? Next, pakikipag-ugnayan. No? Pagkatapos po ng pagtanggap, kasunod po niya yung pakikipag-ugnayan at pagbuo ng tapat na pakikipagkaibigan sa ating komunidad. Hindi lamang po interest, sariling interest yung naghahari, kundi yung mabuting pakikipag-ugnayan sa ating community. At of course, nandiyan yung susunod yung pag-aalay. Pag-aalay at pagbibigay ng sarili para sa kabutihan ng iba. Sabi nga natin, sakripisyo. No? Sakripisyo. Ano bang binigay sa ni Lord? Binigyan ka ng talent. Gamitin mo yan. Binigyan ka ng time. No? Bigay mo yan. Treasure. Okay lang yan. Pagdating sa treasure, okay lang yan. No? Hindi man humingi si Lord ng 10% sa'yo. Diba? Yung bukal sa kalooban mo ang ibigay mo. Amen? Amen. And last, yung pagbubunga. Amen? No? Yan po yung paglago natin. Paano tayo lalago? Tanggapin muna natin yung pag-ibig ng Panginoon. Makipag-ugnayan tayo sa ating komunidad. Tapat na pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan. Pag-aalay ng sarili, paglilingkod na po ito. At tsak yun, makakapagbunga tayo. Amen po? Okay. Yan. Ito na po yun. Ito ang inuutos ko sa inyo. Si Lord, sa simula, mag-ibigan kayo. Hanggang sa last verse, mag-ibigan pa rin kayo. Amen po? No? Puro pag-ibig na lang. No? Bilang pagtatapos, inuulit po niya sa atin, ito po yung sentro ng kanyang aral. Ito po yung sentro ng lahat kung bakit siya narito. No? Kung bakit nilikha ng Ama ang mundo, no? Gumawa siya ng maraming bagay dahil sa pag-ibig. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Dito po nakasalalay ang ating pagiging alagad, pagiging anak ng Diyos. Kung papaano tayong magmahal, dyan po tayo tinitingnan. Hindi po niya tinitingnan, hindi po tinitingnan ng Panginoon, ilan ang ari-arian mo, ilan ang kotse mo, anong natapos mo. Hindi pa niyo po niya yung tinitingnan. Ang tinitingnan niya is, nagmahal ka ba? Amen? Kaya wag po kayong mag-alala, okay lang yun. Kung high school graduate, kung elementary, okay lang po yun. Basta nagmahal ka sa kapwa mo, amen? Yun ang titingnan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.